I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again guys. Ayan, puro tayo good news guys sa Marcos administration. Di ba? Ayan, nakikita nyo? Wow, grabe, antindi. Presidential assistance to the farmers, Vessel Fork, and the families in Region 7. Wow, nasa Region 7 ang Pangulo. Mga bes, Carlos P. Garcia Sport Complex, Tagbilaran City, Bohol. Oh my goodness, June 28, 2024. Diba? Shout out sa mga dilis. Kahit pa paano nakakatanggap sila ng magandang programa, no? Biyaya galing sa gobyerno. Ito talaga si Pangulong Marcos Jr. guys, hindi na talaga mang-awat. Itong haya natin ang highlights ng kanyang pagpunta, mga kababayan. So guys, nakikita nyo? Kasama si Gobernador Gwen Garcia, ang fashionistang gobernador ng Cebu. Nako, talaga naman ang shout out sa mga Tagbilaran, Bohol, Region 7. Nakikita nyo? Umuulan po yan, bumabaha. Basa-basa ang kanyang sapatos. Pero hindi niya po iniinda yung ulan-ulan na yan. Basta pumunta siya para magbigay ng kaukulang tulong sa ating mga kababayan na mga farmers, mga mangingisda. Nakikita nyo yan, mga binhi, mga machineries, mga tractors. Diba guys, mga bangka. Nakaw, talaga naman. Tapos, hindi lang isang lugar yan guys, maraming lugar yan. Mamaya titingnan nyo. Grabe. 50 million yan guys, sa lalawigan ng Cebu. Tulong dahil dito sa apektado ng El Nino, mga beswa. Ganon ka hands-on si Pangulong Marcos Jr. sa pagtulong, malasakit, pagmamahal, pag-alala. Ang kanyang pangako ay tinutupad. Diba? Alam nyo, kung ang mga past administration ginagawa nila yung ganitong klaseng magandang idea, pagtulong sa magsasaka, hindi malayo guys na mag-export tayo ng bigas, sabi ko sa inyo. Kaso walang suporta mga magsasaka Alam nyo ba, napaka-importante ang suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka. Kailangan nila pero dahil dito sa Pangulo na ito na napaka matalino, number one priority niya magsasaka. Kaya tuwang-tuwa talaga ang ating mga kababayan. Kaya sabi ko nga yung mga nagsasabi na resign BBM, nako, mahihirapan kayong tibagin ito guys. Suportado siya ng majority ng mamayang Pilipino. Hindi lang sa Build Better More na malalaking proyekto. Nako, talaga naman guys. Hindi lang doon. Pati ang kanyang guys, yung kanyang pamamahala, yung level ng kanyang pamamahala in general, my goodness guys, talaga naman ay nako, sa mga ahensya ng gobyerno, solid guys, solid ang kanilang tulong, kasi bawat ahensya talagang mayroong may budget pero talaga naman hands-on din sila sa pagtulong sa ating mga kababayan. Siyempre masipag yung boss nila natural magsisipag sila. Si Pangulong Marcos Jr. very hands-on guys sa malasakit, no? Grabe ang tindi. Lalo na pagdating sa sakuna, always on time. Hindi katulad ng mga nakarang admin guys, yung Yolanda victims. Biro nyo, nangyari sa relief good na panis. Hindi nila dineliver kaagad-agad kasi sabi nga kailangan nila yung permit. Sa kakahintay ng permit, panahon ni Panot yun. Agoy guys, napanis yung mga relief goods para sa mga Yolanda victim. Alam mo yung saan napunta? Doon sa ilalim ng lupa. Naghukay yung bakho ng malaking hall. Doon nila itinapon. Saan kayo makikita? Pero si Pangulong Marcos Jr. the best talaga ito. Walang kapantay. Actually ngayon guys, ginaya ang kanyang pagtulong para
mapabangon nila yung sarili nila sa madlang people. Mula sa Dole, Eh, tayo po ay mga yung pamilya na todo paninira sa Pangulong Marcos Jr. Aba, may tumulong din sila mga bes. para sa 100 Doon lang din sa lugar nila. Ngayon lang yun naisip ni Dugong, dapat nung presidente pa siya sana. Kasi kulang sa idea, sa diskarte. Ang alam niya, build lang. Eh si Pangulong Marcos Jr., hindi sa build better more, kundi pangkalahatan yan mga kababayan. Grabe kasi ang utak ni Pangulong Marcos Jr. Ma-idea ito guys, maparaan. Sobrang matalino talaga, no? Grabe. Oh, nakita niyo lahat ng mga nandyan. Lahat yan guys, makakatanggap ng tulong sa ating mga galing sa DSWD. Biro nyo guys sa DSWD 10,000. Sa Office of the President naman 10,000 din. Bukod sa 10,000, yung bawat LGU guys ay nakakatanggap ng 50 million. Cebu, Tagbilaran, or saan man. Ay grabe talaga. Antindi talaga ni Pangulong Marcos Jr. At least alam niyo kung saan napunta ang budget. Oh, 'di ba? Hindi napunta sa bulsa. Oh, napapunta sa mamamayang Pilipino. Ang bawat ahensya ng gobyerno talaga naman, kudos naman sa kanila. Very hands-on sila sa pagtulong, guys, Binhi, mga vitamins sa gamo, sa guys, sa pananim, kumpleto, mga coconut seeds guys, yung nyug. Kudos naman kay Secretary DSWD guys masipag po yan, pati Secretary Laurel, si Secretary Dar. Sa economic teams naman si Secretary ng NIDA, si Secretary ng DTI. Ay grabe, intindi guys, sa DOE, sa DOLI, ayan. Sipag nila kaya. Shout out sa mga Marcos loyalists and supporters. Naku, tuwang-tuwa sila mga bes. Anong kapalagayan nyo dito? ang daming dilis na makakatanggap ng guys, ng tulong galing sa pamahalaan, Pero grabe sila bumanat sa social media kay Pangulong Marcos Jr. Tumatanggap din naman sila. Ayan, Sa TESDA, tayo po ay mamamahagi ng Training Support Fund para sa 20 beneficiaries na may kabuuang halaga na 627,816 pesos. Grabe guys, tingnan nyo, kahit bumagyo, umulan, tingnan nyo, bumaha yan guys, pero sinugod talaga ni Pangulong Marcos Jr. ang mga taga-Tagbilaran. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa ating beneficiaries. Di ba? Sinugod niya talaga para makapaghatid ng tulong sa ating mga kababayan. Ngayon, tag-ulan na naman, another tulong na naman yan pag mayroong dilubyo na darating. Basang-basa yung sapatos niya. Bumaha nga yan. Inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na magtungo na sa ating guys, program venue. Salamat po. Nakikita yung mga tao doon, lahat yan makakatanggap, mga kababayan. Tingnan nyo guys, basang-basa yung mga mama, bit-bit ang kanilang mga equipment na ibinigay ng gobyerno. Wow, swerte naman nila talaga. Mapasana all ka talaga. Alam niyo ito si Pangulong Marcos Jr. Since umupo ito noong 2022, grabe, puro tulong. Nasubaybayan natin ito guys. Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Hello guys, mga beswa. Shout out po sa inyo mga bes. Sa mga Tagbilaran, Bohol. Ayan, shout out sa inyo. Congratulations, lalo na sa ating mga beneficiaries. Mapasana all ka na lang. Hindi man tayo guys nakatanggap
tayo po ay masaya sapagkat ating mga kababayan nabiyayaan, no? Napakaswerte natin na may pangulo tayong ganito. Sana may ma-extend itong pangulo na ito. Sayang yung galing yung talino kung 6 na taon lang. Sayang na sayang mga bes. Oh, 'di ba? Wow. So guys, tunghayan natin pakinggan ng mga speech. Alam nyo ba about LGU? Pinupuri si Pangulong Marcos Jr. Kaya medyo mahirapan kayong tibagin mga bes. Yung mga nagsasabing resign BBM. Nako, mahirap nyong tibagin itong Pangulo na ito. Suportado siya ng majority ng Pilipino, mga kababayan. Lalo ti majority ng Pilipino anti-China. Nako, talaga naman. Maaari na po tayong umupo. Mahirap nyo tibagin talaga. Matibay ito guys Kung ikukumpara nyo sa ama niya, noon yun, iba na ngayon. Noon kasi walang mga social media. Hindi nakikita yung mga paninira sa kanyang ama. Pero ngayon, maraming mga supporters na vloggers and content creator. Dinidebunk yung mga fake news laban sa Pangulo. Kaya shout out sa mga talagang totoong content creator na sumusuporta sa Pangulong Marcos Jr. Kudos naman sa kanila. Talagang dinidebunk nila, no? And of course guys, including myself, naks naman. Pakinggan natin guys, And we extend our warmest welcome to His Excellency the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. On his first state visit in the province of Bohol. Wow. Why pili-pili diri gyud sa atong syudad sa Tagbilaran. We are deeply grateful, Mr. President, for your undying support and assistance that you have provided to our fisherfolks, farmers, and their families. Your dedication to uplifting the livelihood of our communities amidst the challenges of climate change is truly admirable and greatly appreciated. Reflecting on the past, we fondly recall your exemplary display of solidarity and compassion for the Boholano people during your visits after the 7.2 magnitude earthquake in 2013 and in 2021 when the province was struck by Super Typhoon Odette. Your continued support and aid have been a source of strength and hope for us during those trying times. Hindi pa Pangulo Moreover, it fills us with great pride and privilege to announce that Tagbilaran City was recognized as the most business-friendly city in the entire Philippines in the years 2020, 2022, and 2023. Notably, the award we received in 2022 and 2023 was personally presented by you, Mr. President. Wow. This prestigious recognition stands as a testament to our collaborative efforts between our city, our province, and the national government in creating a conducive environment for businesses to advance in the province of Bohol. Additionally, we are honored to mention your gracious presence as our guest speaker during our Fiesta sa Ulog Festival in 2018, Ay, wow. when your inspiring words resonated with the people of Tagbilaran and left a lasting impact on our community. Nako, landslide Before siya dyan, concluding, guys, I would ng also last like to 2022. extend and express my heartfelt gratitude to the Speaker of the House, Congressman Martin Romualdez, for his support and for facilitating the grant from the Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolks, and their Families PAF initiative. Once again, we extend our heartfelt welcome to our President, His Excellency, the President of the Philippines, President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos, in the city of peace and friendship, Tagbilaran, and in our beloved province of Bohol. Wagin si Guys, Bohol. hindi pa Pangulo yan, pero tumulong na sabi ko sa inyo On behalf of the 1.3 million Boholanos, it is with great honor that we welcome His Excellency to the province of Bohol, the first and only UNESCO Global Geopark island in the Philippines. We consider the timing of this visit as tremendously special given the celebration of the Sandugo sa Bohol, which focuses on friendship, solidarity, and the warmth of our hospitality. Today, we are set to mark another milestone in our province history
as we Boholanos convey our deepest admiration to His Excellency as he personally leads the largest distribution of assistance to our farmers, fisher folks, and families in our beloved province. Mr. President, under your leadership, we have seen an unprecedented focus on food, sustainability, and security. Your administration's effort to support our farmers and fisher folks, the backbone of Bohol's agricultural sector, had been invaluable. Wow. Here in Bohol, we have remained steadfast in aligning our strategic roadmap with His Excellency's socio-economic agenda, particularly in the areas of tourism and agriculture, which are the main economic drivers of our province. As we continue to celebrate the Sandugo sa Bohol, His Excellency stands as a remembrance of the power of convergence in achieving collective impact. Let us be inspired of our shared aspirations and to work together under the leadership of His Excellency, guided by the great Bagong Pilipinas vision towards a brighter future where each and every Boholano can thrive and prosper. Mr. President, daghan kayong salamat ug sa kanunay, Abante Bohol, Abante Pilipinas. Sa masipang pakpak ang atong mahal nga presidente sa nasod nga Pilipinon, President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Hep hep! Hooray! Dagan kayong salamat. It is indeed a great honor and privilege, Mr. President, to welcome you to the island province of Bohol. It is with great pride that we are again visited by Your Excellency, and we are also here to join you in the distribution of the presidential assistance for fisher folks, farmers, and families. Usa kini ka programa ubos sa Bagong Pilipinas nga gipanguluhan usab sa atong mahal nga presidente. We are also honored, even in the absence of our idol Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Romualdez, we are happy that we are also joined by the other congressmen, led by the President himself. A President who, and an administration which gives special attention to farmers, fisher folks, and their families. And that speaks volumes in terms of the priorities of this administration and on where the heart of this administration beats and where it lies. Our farmer beneficiaries and those beneficiaries of the national agencies nga gipanghatagan sa atong Pangulo og mga kaayuhan kaganiha. It is also taking care of our environment, especially as of this point in time when we are facing the challenges of climate change. Yes. We are taking care of everyone, but it is also very important to stress nga ang atong mahal nga presidente maugyod ang nangunay pag-amping o pagpangga kanatong tanan. Tama. Let's give another round of applause to the president. Yes. Most importantly, the care of the president is taking care of the very hands that feed all of us. We will no longer, dili na ta magkinahanglan o pangutana, kinsay mo tabang nato, kinsay mo atima nato, kinsay mo tabang sa farmers and the fisher folks, because the president himself is here to help us, support us, and care for everyone. Exactly. Without doubt, his visit will be both inspiring and challenging. Wow. As we continue to move on and recover our lives with the many calamities that came in, we are also here to listen to the president, be moved by his passionate speech, and share to him our commitment that we will be supporting his leadership along the way, as we know that his heart is also for the people of the province of Bohol. This time, let me say, another round of applause to thank the President for his visit. Mabuhay ang atong Presidente Ferdinand Marcos and ang Bagong Pilipinas. At tama-tama, parang
Meron po kaming sinasabi noon, nung panahon ng father ko, ang tawag namin ay Marcos weather. Ang Marcos weather, uulan na malakas bago magsalita yung matanda, yung father ko. Pagtayo niya, mawawala na yung ulan. Pero huwag kayong mag-alala. Inaantay natin yung ulan. Pag alis ko, babalik yan. Sabay ganun. Magandang umaga po sa inyo lahat. At ang pinakamahalaga, pinaka-importante na mga bisita ngayon dito, ngayong umagang ito, ay kayo po, mga beneficiary, para dito sa assistance na aming ibinibigay. Sa lahat ng aking dating mga kaibigan, mga mahal kong kababayan, maayong adlaw sa inyong tanan. Napakasaya ko na makasama kayo ngayon dahil matagal na po ako hindi masyadong nakabalik. At sa mga dahil naman may dala tama-tama at may dala naman kami ayuda at magagandang balita. Sana naman ay maramdaman ninyo na sulit naman ang pag-aantay ninyo sa aming pagbisita. Ang Bohol po, kagaya po ng Cebu, ay kilala na po na sikat dahil sa tourism industry. Mapalokal man o mga lokal man, mga Pilipino o yung mga dayuhan. Kilala ang inyong probinsya sa inyong white sand beaches, mga dive site, ang Chocolate Hills, ang mga tarsier, yung asin tibok, na nakadilihensya pa ako ng asin na tibok doon sa gumagawa at mapapasarap ang kain namin mamayang lunch. Pati na sa Kalamay na talaga namang napakasarap. Kaya paborito itong gawing pasalubong ng lahat ng pumapasyal sa inyo. Maliban sa turismo, ang pagsasaka at pangingisda ang ilan pa sa pangunahing industriya dito sa Bohol. At sa angking yaman ng inyong mga lupa at karagatan, isa sa mga hangarin ng administrasyon ko ay palaguin ang pagsasaka at pangingisda sa inyong lalawigan. Nang sa gayon, umunlad din ang ating ekonomiya. Dahil dyan, pamamahagi po natin ang tulong ngayong araw na ito ay nakatuon sa mga magsasaka at sa mga mangingisda at siyempre sa kanilang mga pamilya. Mga kababayan, dala po namin ang 100 milyong piso cash assistance para sa mga Boholano at Cebuano magsasaka at mangingisda at para sa kanilang pamilya. Tigli 50 milyong piso ang ilalaan po natin sa dalawang lalawigan at ang bawat benepisyaryo ay makakatanggap ng tigsa 10,000 piso. Kasama din po natin ang ibang mga kabalikat mula sa gobyerno na may mga dagdag pang tulong para sa inyo. Una na riyan, kasama po ang ating mga congressman dito sa aming ginagawang programa at galing sa tanggapan ng Speaker of the House na si Speaker Martin Romualdez, may pinapaabot ang Speaker's Office at saka ang House of Representatives na tigli 5 kilong bigas para sa lahat sa inyo na nakadalo kayo ngayong araw dito sa atin. Mula naman sa iba't ibang sangay ng Department of Agriculture, meron tayong mga linalaan na loan program. Meron tayong 2 unit na 4-wheel drive na traktor, mga pataba, sako-sakong binhin ng bigas at mais, mga pudla na niyog at marami pang ibang kagamitan. Mula naman sa Department of Trade and Industry, pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa o PPG program, mayroon namang ibibigay na livelihood kits na nakakahalaga ng 8,000 piso para sa 9 na mga dating rebelde na nagbalik loob na sa panig ng bayan. Sa DOLE naman, manggagaling ang higit 2,300,000 piso para sa higit 100 benepisyaryo ng Integrated Livelihood Program. Mahigit 1,000,000 at 800 piso naman para sa halos 400 benepisyaryo ng TUPAD program ng DOLE. Meron pang 10,000 benepisyaryo na tigsa 10,000 piso ang ibibigay ng DSWD sa ilalim ng kanilang programa na Ayuda sa Kapos ang Kita Program o yung AKAP.
TESDA, kasama rin ang TESDA. Kaya po ito yung tinatawag natin, yung whole of government approach. Lahat po sila ay pinagsama-sama natin para buong lahat ng pangangailangan ay natutugunan natin. At kasama nga dyan ang TESDA, at TESDA naman nagbigay ng training support fund sa 20 benepisyaryo. Starter toolkit ng shielded metal arc welding para naman sa 20 benepisyaryo. Nandun po sila, naka-display yung kanilang tinanggap sa DTI. Alam kong higit 13,000 pamilya at higit 14,000 magsasaka at mangingisda sa Bohol ang lubos na naapektuhan ng El Nino noong mga nakaraang buwan. Kaya sana po ay makatulong ang mga programa ng gobyerno at ang dala naming ayuda upang tuluyan na kayong makabawi sa mga hamong na dinadaanan ninyo. Ngayong tagulan na, ay panalangin naman natin ay hindi na tayo makakaranas ng matinding kalamidad sa mga susunod na buwan. Ngunit huwag po kayong mag-alala dahil ang ating pamahalaan ay laging nakaantabay. Tayo ay naglaan ng pondo, mga food pack at iba pa, mga ayuda kung kinakailangan. Layunin natin na maging handa sa lahat ng pagkakataon upang hindi na tayo mahirapang sumagot sa tawag ng bawat sitwasyon. At gaya ng sinabi ko kanina, maliban sa mga ayuda ay may dala rin akong magagandang balita tungkol sa inyong probinsya. Ikinagagalak ko na ipabatid sa inyo na ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project ay malapit nang matapos. Wow. Oh, yun ba walang project ang Pangulo? Nawa ay mapapakinabangan ng mga ito sa lalong madaling panahon nang mabigyan ng sapat na patubig ang lampas na 500 ektaryang sakahan sa bayan ng Mabini at ng Alicia. Hindi namin titigilan at hindi namin titigil ang pagsisikap upang maibigay ang inyong mga pangangailangan. Walang sawa kaming nagtutupad ng mga programang makakabuti po sa inyo. Magsasagawa ng mga ibang proyekto, makakapagbigay ng ginhawa sa inyong buhay. At mamumunuhan para sa inyong kapakanan at kasaganahan. Sa mga pinuno ng mga ahensya ng pamahalaan nasyonal at lokal, hinihiling ko ang inyong pakikiisa upang makamit natin ang hangarin natin na walang maiiwan sa paglalakbay tungo sa mas maliwanag at mas maunlad na bukas. Tiyakin po natin na makakarating sa lahat ng benepisyaryo ang tulong na inilalaan natin para sa kanila. Mga magigiting ng mangingisda at magsasaka ng Bohol, salamat sa marangal na paghahanap buhay upang masuportahan hindi lamang ang inyong mga sarili, hindi lamang ang inyong mga pamilya, kung hindi pati ang seguridad ng pagkain sa buong Pilipinas. Kung tayo ay sama-sama at nagbabayanihan, walang pagsubok na hindi natin malalampasan at walang pangarap na hindi natin matatagumpayan. Muli, maraming salamat. Mabuhay ang ating mga magsasaka at mangingisda. Mabuhay ang probinsya ng Bohol. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming ating Oh, narinig nyo guys? Yan ba walang project? Matatapos na ang irrigation nila. Oh, di kayo naloka. Sa mga nagsasabi, asaan ang nagawa ni Pangulong Marcos Jr. sa 2 taon? Sa bawat speech niya, pakinggan nyo. Para malula kayo sa mga pinagsasabi nyo, no? Mula sa Municipality of Alburquerque. Ngayon naman po, ating tawagin si Acting Governor Janicia Victor Balite upang tanggapin ang ating presidential assistance na nagkahahalagang 50 million pesos para sa probinsya sa Bohol. Wow. Yan ba walang Maraming salamat po, Yan ba mahal na walang Pangulo, nagagawang Pangulo? at congratulations po sa provincial government ng Bohol. Wow. Ngayon naman po ay ating tawagin ang piling farmers at fisher folk
na tatanggap ng presidential assistance sa probinsya ng Cebu na sina Dominador Montes Pilar at Raul Coraza Pilar. Ngayon naman po, ating tawagin si Governor Gwendolyn Garcia upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalagang 50 million pesos para sa probinsya ng Cebu. Congratulations po sa Provincial Government of Cebu. At muli, maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo para sa inyong tulong sa ating farmers, fisher folk at kanilang mga pamilya.